Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Richard David, shoutout kay Alan Villarazo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Gumalaw muli si Han Sanchen, at ang dalawang hindi naalis na garapon ng alak ay binuksan kaagad. Pagkatapos, ang mga garapon ng alak ay napuno ng 12 ng mga tasa. Ako ay mula sa asol na planeta. Sa ating asol na planeta, kung makatagpo ka ng isang sitwasyong tulad nito ngayon, kailangan mong lumaban bago ka umalis, o maiinom mo ang lahat ng alak. Maaari mong ligtas na dalhin ang iyong mga tao at umalis. Pumili ka. Pagkatapos ng mga salita, tumigil sa pagsasalita si Han Sanchen. Nang makita ito, ang mga nasasakupan ay nagmamadaling hinikayat siya, espesyal na sugo, huwag mo siyang pansinin. Oo, marami kaming tao, at hindi kami natatakot kay Han Sanchen. Kahit kaya niyang lumaban, hindi rin mahina ang special strength namin. Itinaas ng espesyal na sugo ang kanyang kamay, tumingin sa 12 ng baso ng alak sa kanyang harapan, bahagyang nanlamig ang kanyang mukha. Away, hindi talaga siya sigurado na makakaalis siya dito ng 100% ng ligtas, pero kung hindi man laban, umiinom ng 12 ng baso ng alak, seryoso ba? Actually, hindi naman. Kapag ang dami ng alak ay sapat na malaki, ang mga ordinaryong tao ay maaaring talagang hindi ito mapaglabanan, ngunit para sa mga masters ng paglilinang, ang mga ito ay talagang wala sa lahat. Walang pinagkaiba sa tubig. Ang tanging bagay na nag-aatubili sa kanya ay ang pagpapainom ng labis na alak sa harap ng maraming tao ay higit pa o hindi gaanong nakakahiya. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagpapakita ng kahinaan. Sige, iinom ako. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagpa siya si Han Sanchen sa huli. Kung wala siya, siya ang commander ng isang hukbo, at ang kanyang kaligtasan ay napakahalaga. At saka, may isa pang mas importante, kapag nagsimula na ang away, dapat malaman ng matatanda at ng iba pa na may nangyari na dito, kung sa sandaling tapos na ang investigasyon, kung gumugol ako ng sobrang lakas at wala akong makukuha sa huli, natatakot ako na para sa sarili ko. Ang katanyagan at posisyon sa isipan ng mga matatanda ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto. Matapos mahulog ang mga salita, direktang kinuha ng espesyal na sugo ang baso ng alak at uminom ng 12 ng baso sa lugar. May gustong sabihin si Piyuan, ngunit ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Hindi nagtagal, 12 ng baso ng alak ang nainom, at ang mukha ng sugo ay nanatiling hindi nagbabago. Han Sanchen, magkita tayo sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng mga salita, iwinagayway ng espesyal na sugo ang kanyang kamay, tumalikod at umalis kasama ang mga tao. Binitawan din ni Han Sanchen ang mesa na binago ng itim na hangin, at ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay mabilis ding bumitaw, pasuray-suray at tumakas. Hindi gumalaw si Han Sanchen. Matapos makumpirma na nakaalis na ang mga espesyal na sugo, nakahinga ng maluwag si Han Sanchen. Commander, magpadala ka agad ng isang tao na magsagawa ng carpet reconnaissance sa loob ng radius na 100 metro sa paligid natin. Bilang karagdagan, lilipat kami agad. Mr. Han, anong nangyari? Hindi ngayon ang oras para ipaliwanag ito, let's go. Tumango ang commander, sumunod ka sa akin. Ayon sa dating deployment ni Han Sanchen, ang underground base ng Ant-Man ay aktwal na nakagawa ng hindi mabilang na mga sikretong CP matagal na ang nakalipas. Sa panahon ngayon, madali lang umalis dito at lumipat ng pwesto. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumikas sa isang ligtas na lugar. Sa puntong ito, sa wakas ay nabitawan ni Han Sanchen ang malaking bato sa kanyang puso. Master, ano pong nangyayari? Ngayon nyo lang po pinilit na inumin ang tinatawag na Special Envoy, at masunurin siyang uminom,
bakit kailangan nating magpanik at tumakas sa susunod na segundo? Yes, Mr. Han, anong nangyayari? Halatang mas malakas sila, pero bakit naging ganito sila sa isang kisap mata? Ngumiti si Han Sanchen, sa tingin mo ba ay masunurin lang ang kabilang partido na hikayatin kang sumuko? Nagulat si Commander Ant-Man, ibig mong sabihin, kung hindi maganda ang pagsusulat, ang kabilang partido ay pupunta sa martial arts. Hindi ito itinanggi ni Han Sanchen, nahirapan kanilang nahanap, at pumunta lang sila para tanungin ang iyong mga opinyon. Bakit ka mag-abala? Ngayong gabi, napakatahimik ng lupain ng kalaban. Inaasahan ko na ang malaking bilang ng mga tropa ay talagang nakatago sa ilalim ng lupa malapit sa base. Hindi lamang ito upang matiyak ang kaligtasan ng espesyal na sugo, kundi pati na rin ang pagkilos laban sa iyo kung kinakailangan. Dahil imposibleng hikayatin kang sumuko, dapat kang gumawa ng mas maraming pinsala hanggat maaari. Nandito lang ako. Pumunta rito si Han Sanchen, syempre, hindi lang para magdaos ng grupo ng mga laro ng alak, nag-aalala lang siya sa kaligtasan ng Ant-Man clan. Pagdating ko, hindi sila naglakas loob na gawin ito kaagad. Mag-aalala ang espesyal na sugo na hindi siya makakaalis mag-isa. Pero kapag nakalabas na siya, ano sa tingin mo ang mangyayari? Matapos ang mga salita ay bumagsak, bago pa makasagot ang dalawa, biglang may mga muffled na ingay mula sa underground base daan-daang metro ang layo. Malinaw na sinasalakay ng kabilang partido ang base sa ilalim ng lupa. Guro, predictable ang mga bagay, pero ano ang ibig sabihin ng pagpapainom sa kanya? Tanong ni Piyuan. Napakasimple nito, at ito rin ay para makatakas tayo ng ligtas. Sinabi ni Han Sanchen na. Si Commander Ant-Man ay medyo nalilito, Mr. Han, ako ay tanga. Hindi ko alam kung ano ang kinalaman nito sa pagpilit sa kanya na uminom at hayaan kaming makatakas ng ligtas. Siyempre mahalaga. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, kailangan kong sabihin sa kanya sa lugar na iyon na ako, si Han Sanchen, ay hindi pa rin natatakot sa kanya. Masasabing nalulula ko siya. Sa ganitong paraan lang siya makaramdam ng takot at malalaman niya na kailangan niyang mag-ingat. Natural, naglakas loob siyang salakayin tayo pagkatapos niyang malaya. Naiintindihan. Magalang na sabi ni Commander Ant-Man. Sa madaling salita, si Han Sanchen ay kumikilos bilang isang aura, sinusubukang sugpuin ang espesyal na sugo sa mga tuntunin ng momentum. Sa ganitong paraan, ang mga espesyal na sugo ay hindi gaanong nababahala tungkol sa paggawa ng anuman, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa kanilang sariling kaligtasan, na maaari ring bumili sa kanila ng mas maraming oras upang makatakas. Gayunpaman, sa anumang kaso, gusto kong pasalamatan si Mr. Han para sa kanyang pagiging maalalahanin, at inutusan kaming magbukas ng ilang iba pang mga backup na ruta ng pagtakas para sa base pagkatapos naming mahulog sa base. Hindi ko talaga akalain na ang kabilang partido ay magiging kalmado. Pagkatapos ay nalaman namin kung nasaan kami. Sabi ni Commander Ant-Man. Sinabi ni Han Sanchen, normal lang. Hindi ka nila mahanap noon dahil hindi nila alam na nag-e-exist ka. Sa kabaligtaran, kapag nalaman nila ang iyong pag-iral, napakadali para sa kanila na hanapin ka. Ang isa ay mayroon silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, kahit na maghukay sila ng 3 talampakan, hanggat nais nilang makahanap ng isang bagay. Ang pangalawa ay ito ang kanilang tahanan, maraming mga profesional na especially sa Ian City, at hindi mahirap hanapin ang tirahan ng Ant-Man sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pahiwatig na ito ay napaghandaan. Nani Hanky. In advance ay natural ang tamang operasyon. Naiintindihan ko. By the way, hindi naman problema ang magstay dito. Ang pangalawang base ay hindi pa ganap na nalantad, at ang lokasyon nito ay medyo nakatago. Bumalik muna tayo. Tumanggo si Han Sanchen, at sumunod kay Commander-in-Chief Ant-Man patungo sa malayo. Makalipas ang kalahating quarter ng isang oras, isang grupo ng mga tao ang dumaan sa isang maliit na underground tunnel at tuluyang pumasok sa medyo malaking underground space. Ito ay mga 2 metro ang taas at 7 o 8 metro ang lapad. Para kay Han Sanchen at Pei Yuan, ang lugar na ito ay talagang isang kagat ng Ant-Man, ngunit ang lugar na ito ay talagang isang napakalaking tao, at ang lugar na ito ay itinuturing na napakalaking tao. At ang lugar na ito ay talagang masikip, at ang lugar na ito ay itinuturing na napakalaking tao,
pansamantalang itinatag din ang pangalawang base. Sana ay huwag kayong mag-ayawan. Tumawa si Commander Ant-Man. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, you don't need such a large space at all, so obviously, nag-expand ka na para sa amin, and we have no other requirements. Pagkatapos ng mga salita, ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at ang naunang alak at mga pinggan ay muling inilabas. Kasabay nito, sa ilalim ng mga pinggan at alak, mayroong isang mesa at 3 upuan na nabuo ng tunay na enerhiya ni Han Sanchen. Tikman mo itong alak, ngumiti si Han Sanchen at nagsalin ng alak sa 3 baso, at iniabot ito kay Commander Ant-Man at Pei Yuan ayon sa pagkakasunod. Kinuha ng dalawa ang mga baso ng alak at sunod-sunod na sumangot, sa kasabay na uminom. Inumin ang dila, pagkatapos ay basain ang lalamunan, at sa wakas ay kumain. Ang lasa ng alak ay matamis, tulad ng pinong nectar at jade liquid, kaya ito ay masarap na alak. Sabi ni Commander Ant-Man. Nagdadaldal din si Pei Yuan, bagamat bata pa siya, pero bilang anak ng pamilya Pei, galing din siya sa isang sikat na pamilya, kaya paanong hindi siya umiinom ng alak. Sa kabaligtaran, ang batang ito ay isang mahusay na tagatikim ng alak. To be honest, hindi naman masama ang lasa at kulay ng alak, pero nasa good category pa rin ito. Master, kakaibang sabihin mo iyan. Ano ang espesyal sa alak na ito? Sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon ni Han Sanchen, tiyak na hindi inisip ni Pei Yuan na ang gayong pagtanggap ay karapat-dapat sa pagturon ni Han Sanchen ng isang bagay. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay malinaw na ang alak ay dapat sumangguni sa ibang bagay. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, puno ng ginhawa. Gaya ng inaasahan sa kanyang apprentice, sinimulan na niyang basahin ang sarili niyang isip, ito nga ay isang espesyal na bagay tungkol kay Han, interesado ba kayong dalawa na malaman? Tumango ang dalawa na parang pinupukpok na bawang. Halatang interesado sila. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at ikanaway ang kanyang kamay. Biglang napatay lahat ng kandila sa underground base. Sa ilalim ng matinding dilim, halos hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, sa ilalim ng kapaligirang ito, mayroong 2 maliit na batik ng liwanag na malabong nakikita, hindi kalayuan sa Han Sanchen, at masasabi pang ang napapalibutan sila ng Han Sanchen. Unang nagulat sina Commander Ant-Man at Pei Yuan, pagkatapos ay natigilan, at sa wakas ay natulala. Nagulat kasi ang dalawa nang makitang hindi naman talaga kakaibang mga bagay ang tinatawag na light spots. Ito ay ang liwanag mula sa tiyan ng kalaban, ito ay masyadong malabo, ngunit, sa ganap na madilim na kapaligiran, ito ay medyo kapansin-pansin. I said, this. Napatingin kayong dalawa sa akin, at napatingin ako sa inyo, at natahimik sandali. Ngumiti si Han Sanchen at muling ikanaway ang kanyang kamay. Biglang nagliwanag muli ang buong underground base. Gayunpaman, ang liwanag na nakasindi sa gabi ngayon ay nawala muli sa isang iglap. Yung ilaw, pwede ba? Baka yung alak na nainom natin kanina. Bahagyang tumango si Han Sanchen, tama, tungkol ito sa alak ngayon lang. Sa katunayan, pagkatapos bilhin ang alak na ito, naisip na ni Han Sanchen ang paggamit nito, kaya matapos itong ilagay sa storage space ring, lihim siyang gumalaw ng kaunti. Ang trick na ito ay talagang hindi masyadong malakas. Kung tutusin, kung gagamitin ang pagkalason, madaling matarget ng kabilang partido at matuklasan. Sa makatuwid, ito ay napakabanayad na halos hindi nito binabago ang lasa ng alak, ni mayroon itong anumang nakakalason na epekto. Mayroon lamang itong isang function. Iyon ay induction. Nagkatitigan ang dalawa, hindi talaga maintindihan ang ibig sabihin ng isa't isa. Hindi ko maintindihan. Kung sasabihin mong medyo clumsy ang pagkalason, naiintindihan ko. Kung tutusin, ang pagkalason ay talagang madaling makita. Masasabi ng mga tao kung may lason na alak sa isang sulyap, ngunit ito ang pakiramdam ay masyadong. Guro, itinuro mo sa akin na ang isang bagay ay dapat magkaroon ng 2 katangian, kaya kung ito ay may isang malakas na panig, ito ay dapat ding may mahinang panig. Ang pagdama sa bagay na ito ay masyadong hindi kapanipaniwala, kaya naniniwala ako na ang paraan ng pag-iral nito ay dapat na napaka-espesyal. Sa madaling salita, napakahirap ng pagkalason, ilagay mo ang bagay na ito. Medyo napahiya si Pei Yuan.
Halatang hindi siya masyadong naniniwala dito. Bagamat alam na niya na may liwanag sa kanyang tiyan, ngunit inisip na lang niya na iyon lang ang mayroon, at pinaglalaroan ng kanyang amo ang kanyang sarili. Totoo ito sa teorya. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, gayunpaman, ang akin ay maaaring medyo wala sa prinsipyong ito. Malinaw na sinabi ni Master na ang lahat ay hindi makakatakas sa prinsipyong ito, sabi ni Pi Yuan. Mapait na ngumiti si Han Sanchen, totoo iyon, ngunit ang ilang mga bagay ay wala sa saklaw na ito, o sa madaling salita, hindi siya ang naisip mo sa ibabaw. Ano iyon? Hindi ginagamit para sa sensing, medyo nagkataon lang na. I just happen to be able to sense it. Master, anong ibig mong sabihin? Bakit lalo akong naguguluhan habang pinag-uusapan ito? Ngumiti si Han Sanchen, lahat ay isang individual, at lahat ay isang natatanging pag-iral sa mundong ito. Sa ganitong paraan, maiintindihan mo, tama. Natural, sa batayan na ito, ang tugon ng bawat individual sa kanyang sarili ay pareho din. Ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay naramdaman ko ang aking individual, hindi ba ito nasa saklaw ng dalawang poste ng bagay na aking nabanggit? Nakakunot ang noo ni Commander Ant-Man, tila hindi nauunawaan ngunit si Pei Yuan ang tila naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Han Sanchen, at ang kanyang ekspresyon ay medyo naiinis, guro, hindi mo sasabihin sa akin na mayroong isang bagay sa aking alak. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Pei Yuan, naiwan lamang ang isang Ant-Man commander sa gulo ng hangin, damn it. What's in the wine? You tell me, I drink ito. Sa sandaling ito, si Pei Yuan ay diretsyong Yun na samuka. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!